Coffee, tea, or me? Ito ang kalimitang narinig natin sa mga taong nag-aalok ng maiinom, lalo na sa kanilang mga panauhin. At kung mga malalaking celebrations naman, gaya ng graduations, weddings, birthdays, mga cocktails naman, juices, at iba't ibang mga alak gaya ng whiskey, red wine, Carlo Rossi, mga Blue Label, o kaya ay Cardinal Mendoza, at iba pa. At syempre, hindi mawawala ang beer. Mga inaalok sa mga bisita, at iba't iba pang mga inuming alam natin. Pero dahil sa Kwaresma ngayon, yung iba gaya po ng inyong lingkod, tubig na lamang ang hinihingi. Pero paano kaya kung may mga pulubi na kumatok sa ating mga tahanan at humingi na may inom at sila'y nauuhaw? Ano kaya ang ibibigay nating inumin? Mga alak din kaya? Juice? O aalukin pa kaya natin sila ng red wine? Hindi ko alam. Pero kalimitan, siguro mga simpleng tubig na lang o ilalagay pa nga natin sa disposable na baso at doon natin sila paiinumin. Di ba minsan ganito talaga tayo? Pag pulubi, syempre disposable, pero pag alam natin mga kaibigan, nakilala, syempre naman di sa isang magarang baso pa natin paiinumin. At bukod pa doon, hindi may juice o kape. Pero paano kung si Pope Francis ang pumasyal sa ating tahanan at humingi sa atin na may inom? Ano kaya, disposable na cups pa rin ang ating paggamit? Hindi ko alam, pero siguro, syempre, yung the best ang ating ibibigay. Ano pa kaya kung ang ating mismong Panginoon ang magmakaawa at humingi ng maiinom sa atin? Siya na nagmamakaawang humingi ng kaunti lamang na maiinom habang siya'y nakabayubay sa krus. Malapit ng malagutan ng hininga dahil sa hirap at sakit na kanyang dinanas. Sino ba naman ang hindi mauuhaw at mapapainom sa lupit ng nangyari sa kanya? Pero ano ang binigay sa kanya? Isang maasim na alak na hindi rin niya halos nainom, at sa halip na sa baso pa inumin, sa espongha pa ito ipinasipsip. Napakahirap isipin na ang Panginoon ay dumating sa ating piling. Naging bisita natin dito sa mundo, pero itong inihain at ipinainom natin. Samantalang siya pa nga ang mahilig magpainom sa mga tao. Kung matatandaan lang natin na sa unang himala niya sa Cana Galilea, na para hindi mapahiya ang ikinasal, ginawa niyang alak ang tubig na nakahain doon. Di ba tanda ng pagmamahal niya? Para lamang mapukaw ang kanilang kagalakan at syempre may pagpatuloy ang kasiyahan dulot ng alak at kaligayahan. Si Kristo rin ang siyang gumawa ng paraan para magkaroon ng inuming hindi na tayo muling mauuhaw. Inuming magdudulot ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kapalit nito ay kanyang kamatayan sa krus. At sa kabila ng lahat, wala tayong nai-offer man lamang sa Kanya bukod sa isang maasim na alak sa espongha. Mga kapatid, tunay na hindi lamang tayo nauuhaw sa mga inuming masasarap. Marami rin tayong kinauuhawang mga iba't ibang bagay, tulad ng mga pagkauhaw sa makabagong teknolohiya. Marami rin tayong kinauuhawang mga iba't ibang bagay, tulad na lamang ng mga pagkauhaw natin sa makabagong teknolohiya. Ngayon, halimbawa, mga iPhone 5, iPad mini, mga luxury cars, Ferrari, Audi, o iba't iba pang mga bagay na dulot ng kamunduhan. Minsan nga, meron din tayong mga pagkauhaw din sa pera. Gusto palaging malaki ang kita kahit maraming sasagasa ang tao. O kaya naman, pagkauhaw sa kapangyarihan. Yun na lang palaging gusto na lamang nasa pwesto sa ating lipunan. Sa halip na serbisyo publiko ang gawin, ang publiko ang nagsisilbi sa kanila. Lalo na po ngayon na malapit na naman ang eleksyon. Sana po ay makapili tayo ng mga kandidatong
hindi mapang-abuso sa kapangyarihan, may matuwid na panindigan sa kung ano ang tama at katotohanan, at may takot at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Meron din po naman tayong pagkauhaw sa tawag ng laman. Mga taong hindi mapigilan ang kasalanan laban sa kalinisan o chastity. Mga kasalanan gaya ng paikiapid, prostitusyon at iba pa. Iba naman po ay pagkauhaw sa kaginhawahan. Yung po bang palaging hanap na lamang ay ang pagtakas sa gawain o lagi na lang katamaran, tatambay-tambay, yung bang ayaw sa trabaho. Kaya yun po kalimitan, ang dami ngayong mga ganitong tao na ang hanap na lamang ay kaginhawahan. Yung mga sa opisina lamang, walang ginagawa, pero sumesweldo. Itong mga ito ang kalimitan na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Ang pagkauhaw sa mga bagay na inaalok sa atin ng mundo at ng demonyo. Kaya't kalimitan nahuli nila tayo sa kanilang mga bitag. Ngunit maaari rin natin itong labanan sa pamamagitan ng pagkauhaw hindi sa laman, hindi sa pangkatawan lamang, kundi sa mga espiritual na bagay na inaalok naman sa atin ng ating Panginoon. Katulad ng pagkauhaw sa pagdarasal, yung po bang may kasabikan tayong makausap ang ating Panginoon. Pagkauhaw sa banal na misa, o kaya tayo excited sumimba. Pagkauhaw sa sakripisyo, absinensya at pag-aayuno. Pagkauhaw sa kawang gawa sa kapwa, yung po bang tayo ay may puso sa pagtulong sa mahihirap, sa mga nangailangan, at pagkauhaw sa pagmamahal. Siyempre po, sa pamilya, sa mga kaibigan, at pagkauhaw sa pagkasundo sa kaaway, at marami pang iba. Pwede naman pala nating i-divert ang ating mga cravings o paghahangad o pagkauhaw sa mga bagay na maka-Diyos at kaaya-aya. Mga minamahal, sana sa tuwing maaalala natin ang mga sinabi sa atin ng Panginoon na ako'y nauuhaw, makita sana natin ang sobrang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo na kahit siya ay buhay na walang hanggan, ay tinanggap pa rin niya ang handog nating maasim na alak. Na kahit ano pa ang ihandog nating inumin sa Kanya, ay walang makatutumbas na ihandog niyang inumin para sa atin. Ang inuming nagbibigay buhay, inuming walang kasing sarap dahil kalangitan ang makakamtan. Kahit kapalit nito ay pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya nga po mga kapatid, naway hindi na mga pangkaraniwang inumin na lamang, coffee, tea, juices, ang i-offer natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi na maasim na inuming dulot ng kasalanan at pagkamakasarili. Bagkus ay iabot natin sa ating Panginoon ang isang inuming malinamnam at masarap na ating ginawa o isinake sa pamamagitan ng pag-ibig. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga biyaya pinagkaloob niyo sa amin. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng biyaya at pagpapalang ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa po ang mga pagkauhaw namin sa kamunduhan ay matuon sa pagkauhaw namin sa iyo. Ikaw na bukal ng buhay na walang hanggan. Ikaw nawa ang maging inspirasyon namin sa buhay na ito at sa buhay pa naming tatahakin. Naway mapukaw mo ang aming pagkauhaw at naway magsilbing isang malaking biyaya sa amin ang pagkauhaw namin sa iyong katawan at dugo. At ang lahat ng ito iniling namin sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.